May bagong vessel na ngayon si Ryomen Sukuna at hindi na si Yuji Itadori, none other than Megumi Fushiguro, at ang tunay na karakter o ang tunay na calling game player na nag-revive sa katawan ng kapatid naman ni Megumi na si Tsumiki Fushiguro. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin dito sa ating Chapter 211 Jujutsu Kaisen spoiler review. Now bago ang lahat, disclaimer muna, ito ay isang spoiler review pa lamang at hindi ito ang actual na official translations. But at least we can get the gist from these panels and sobrang nakaka-excite na ng mga pangyayari dito kaya kailangan na natin tong gawan agad ng spoiler kahit wala pang official translations. But don't worry, I'll be sure to make an official chapter review para sa chapter na ito kaya antayin nyo na lamang ang official chapter release. It's the Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. Ngayon wala nang kahit ano pa man, kung gusto nyong malaman ang mga previews na nangyari, just watch the Chapter 211 chapter review natin. Because we will proceed to the spoilers right away. Sa pinakaunang panel ng chapter na ito ay makita natin ang flashback sa kung ano ang nangyari sa gitna nitong si Tsumiki Fushiguro at nitong si Megumi Fushiguro way back then nang magsimula pa man lamang siyang magkaroon ng mark at maging ill dahil nga sa ginawa nitong si Kenjaku na idol transfiguration. At these times ay parabang nahihirapan pang maglakad itong si Tsumiki Fushiguro nang dahil nga sa parabang nagkaroon ng konting epekto sa kanya ang pagkakaroon ng curse technique. Pero sa pag-uusap pa lamang nilang ito nitong si Megumi ay para bang may nasesense or natutunagan na ni Megumi na may kakaiba dito kay Tsumiki dahil rin nga sa kakaibang ekspresyon at iba pang mga bagay na kanyang sinasabi. Then magbabalik tayo sa scene na kung saan ay mag-a-add pa lamang sana itong si Tsumiki Fushiguro ng kanyang bagong rule gamit ang points na binigay nitong si Megumi. Napaka-grateful dito nitong si Yuji dahil kahit papano ay may natulungan na naman siya na para bang kapalit lamang ng mga masamang nagawa ni Sukuna gamit ang kanyang katawan as a vessel, at napaka-thankful din niya para kay Megumi at kay Gojo dahil ang dalawang ito ay ang nagbigay ng kahulugan sa kanyang napakawalang kwentang buhay. Then we get to see na inad na nga nitong si Tsumiki Fushiguro ang rule na magkakaroon ng free entry and exit from Barrier Colony to Barrier Colony. At ang reaksyon naman ni Megumi Fushiguro na napakagulat na gulat sa mga nangyayari. Dito ay tinanong niya itong si Tsumiki kung sino daw ba siya at alam naman niyang hindi ito ang kanyang kapatid na si Tsumiki. Ang gusto niyang itanong dito ay kung sino ang nag-revive na calling game player sa katawan ni Tsumiki as a vessel, subalit tinawanan lamang siya nitong si Tsumiki habang sinasabing it's your sister Tsumiki Fushiguro, na para bang pinaglululoko lang niya itong si Megumi at sinasabi niyang wala naman actually nakasanib dito kay Tsumiki kung hindi si Tsumiki herself ang nag-a-act ng ganito. It seems matagal na palang nakapag-revive itong player na ito sa katawan ni Tsumiki Fushiguro, and it's that hindi lamang niya ipinapahalata dahil nasabi dito na kapag daw nakapag-revive ang isang calling game player o ang isang Jujutsu sorcerer from the past eras papunta sa isang vessel sa modern era ay nababasa nila ito at nai-scan nila ang kanilang mga utak. Sa pamamagitan ng pag-scan ng kanilang utak ay nalalaman nito kung ano ang tamang behavior ng kanilang vessel at kung ano ang mga past memories nito. Therefore, yun ang maaaring naging dahilan kung bakit nakakapag-act na para bang si Tsumiki talaga ang player na ito habang ginagamit ang kanyang katawan. What's surprising here is kilala na naman ng bagong player na ito si Sukuna at ngayon na may tumubo na para bang mga pakpak sa kanyang likod habang sinasabing 1,000 taon na daw siyang hindi nakakapaglaban kay Sukuna kaya pipiliin nila ang lugar na kung saan sila ay maglalaban. Habang makita natin na tumutubo ang mga pakpak sa kanyang likuran. Now kung iisipin natin, si Sukuna ay ang The Fallen. Si Angel naman ay ang parabang literal na angel, at kung papansinin natin ang pakpak nitong player na ito na nag-revive sa katawan ni Tsumiki Fushiguro, it's as if ang pakpak na ito ay parang pakpak ng mga fairies. So it might be na ang player na ito is that another type of being tulad na lamang ni Sukuna at ni Angel. But after all of that was said and done, tumalon ngayon ang player na ito sa taas ng building para lumipad ng napakabilis dahil nabanggit nga nito kanina na hahanap siya ng tamang battlefield para sa kanilang laban ni Sukuna. Agad naman ngayong nag-act itong si Angel at itong si Yuji Itadori na para bang parehong gumana ang kanilang sense na kailangan na nilang pigilan agad ang player na ito bago pa ito makalayo. But it was at this moment nang biglang sabihin ni Sukuna ang kanilang binding vow na keyword na magbibigay sa kanya ng 1 minute na control over Yuji Itadori's body. So
This is where things get worse. Dito na nagpakita si Sukuna. Sa paglabas nitong si Sukuna ay agad niyang ninakdown itong si Angel para nga naman hindi na ito makapag-act dahil parang kung isipin natin, si Angel ay ang parang pinaka-counter para kay Sukuna and ayaw lamang ni Sukuna na mapigilan siya nitong si Angel, and dahil nga sa binding vow niya kay Yuji Itadori na hindi siya pwedeng pumatay or mag-harm ng kahit na sino sa loob ng 1 minute na yon, ay hindi niya pwedeng patayin itong si Angel. Therefore, ninakdown niya lamang ito. And since si Megumi Fushiguro na nga lang ang natitirang gising ngayon at itong si Sukuna, in-explain niya ngayon dito kay Megumi Fushiguro ang kanilang binding vow nitong si Yuji na pwede siyang mag-take over ng katawan nitong si Yuji Itadori for 1 minute on the condition na wala siyang papatayin or sasaktan na kahit na sino. Pero biglang tumawa ngayon itong si Sukuna habang sinasabing napakatanga daw nitong si Yuji dahil agad na lang itong pumayag sa binigay niyang kondisyon ng binding vow. Hindi daw inad ni Yuji na hindi pwedeng saktan or i-harm nitong si Sukuna ang kanyang vessel o itong katawan mismo ni Yuji Itadori. So it gives him the ability na pwede niyang saktan or pwede niyang i-modify or kung ano-ano mang gawin sa katawan ni Yuji sa loob ng 1 minute na yon, and may kita natin na iniipon na nitong si Sukuna ang napakaraming amount ng kanyang cursed energy papunta sa kanyang isang daliri, specifically sa kanyang pinky finger. And honestly, nang maabasa ko pa lang ang parteng ito, it's as if alam ko na kung ano talaga ang mangyayari dahil alam naman natin kung ano nangyari nang huling ilagay nitong si Sukuna ang kanyang mga cursed energy papunta sa kanyang daliri. Or it's not specifically that same thing, pero nang huli nating makita ang mga daliri nitong si Sukuna, alam nyo naman na iisang bagay lang ang nangyari. Upon accumulating all that massive and compressed cursed energy papunta sa kanyang pinky finger, pinutol niya ang pinky finger na ito, and alam nyo na talaga kung ano ang mangyayari at this point on. Nakita nitong si Megumi kung ano ang binabalak nitong si Sukuna, kaya agad siyang nagtangkang gamitin itong si Mahoraga, subalit bago niya ma-deploy or ma-isamon itong si Mahoraga ay agad namang dagtakil sa kanya itong si Sukuna, preventing him from summoning the very powerful Mahoraga na alam naman natin kahit itong si Sukuna nga ay nahirapang patayin kung hindi pa siya gumamit ng kanyang malevolent shrine. And as you can see, pinilit ng ibukas nitong si Sukuna ang bibig nitong si Megumi habang isinusubok kay Megumi ang pinutol niyang finger kanina na kung saan ay inaccumulate niya ang napakaraming amount ng cursed energy. Then as we can see, para bang biglang napakalakas ng epekto or impact nito sa katawan nitong si Megumi Fushiguro, and may kita nating nagbabalik na ngayon sa senses itong si Yuji Itadori. Subalit sa pagbalik niya sa consciousness na ito, ang pinakaunang bumungad sa kanya ay si Sukuna na nakasanib na ngayon kay Megumi Fushiguro. Like, what the fuck, man? Yun pala ang pinaka-pinaplano nitong si Ryomen Sukuna kung bakit gustong-gusto niyang alagaan itong si Megumi Fushiguro at kung bakit gustong-gusto niya ang karakter na ito. Paano na lamang kung pwedeng gamitin nitong si Sukuna ang mga curse technique nitong si Megumi Fushiguro habang ginagamit din ang kanyang sariling curse technique. Makaka-witness tayo ngayon ng isang karakter na tinagurian ng King of Curses na kumukontrol pa kay Mahoraga. This is where all hell will break loose at maaaring ito na nga ang pinakamagiging climax ng Calling Games dahil as you can see, nandito na nga si Sukuna at ang pinaka-worst pa, nakalipat pa siya sa katawan ngayon itong si Megumi Fushiguro. Subalit kung iisipin natin, kung ide-deploy ngayon si Mahoraga sa state na ito at kung matatalo ngayon ito ni Megumi, sa tulong ng kapangyarihan ni Mahoraga, siya ang magiging pinakaunang 10 Shadows user na kayang kumontrol kay Mahoraga, and siguradong magiging isang napakalaking asset yon para sa kanila. But what will happen now? Hindi na ba talaga si Yuji Itadori ang vessel ni Sukuna at itong si Megumi Fushiguro na ang bagong vessel? Or pwedeng this transfer of vessel ay maaaring temporary lamang at hindi naman magtatagal? Dahil kung magtatagal ito, ibig sabihin lang si Megumi Fushiguro na ang kailangang i-execute when the time comes. And maaaring gamit ng katawan nitong si Megumi Fushiguro ay habulin din itong si Sukuna, ang player na nag-aakit sa kanyang makipaglaban na nag-revive sa katawan ni Tsumiki. But I guess that's all para sa ating spoiler chapter review. Siguraduhin yung mapapanood yung ating official chapter review para sa mas detalyado pang mga explanation. Ito si Updated Weeb, at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa series na ito ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. Alam kong dahil dito ay hype na kayo and excited, but then I'll see you on the official chapter release review.